إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Now, dadako tayo sa susunod na chapter natin. Ang chapter na Babul Nawakasil Wudu. Chapter Babu Nawakisil Wudu. Ibig sabihin, mga nullification ng wudu o nakakasira sa ating ablution o wudu. So, bakit nandito ang chapter na ito? So, pagkatapos nating malaman ang mga tubig na dapat nating iwasan at gamitin, anumang dumi ang maaring mailagay dito at hindi dumi, at malaman natin ang tamang pamamaraan ng wudu. Of course, mayroon namang nakakasira sa ating wudu upang isagawa muli ang wudu bago tayo magdasal. So, kaya naririto ang paksang ito, napakahalaga sa atin na mapag-aralan din natin ayon sa mga hadith na kung saan, kung ano ang mga ebidensya na nakakasira sa ating pagsasagawa sa ating wudu. Sa first hadith, وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهْدِهِ يَنْصَدِرُونَ إِشَاءَ حَتَّى تَخْفِيكَ رُؤُوسَهُمْ ثم يصلون ولا يتودعون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. So sa hadith na ito ay sinabi ni Anas radhiyallahu an na kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong kapanahunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama niya noon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nung nabubuhay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya'y nabubuhay ay naghihintay para sa Isya na pagdarasal. Ito ay nasa masjid. So, sa haba ng kanilang paghihintay abang wala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga ulo ay tumutungo o kaya ay bumabagsak ito sa pamamagitan ng idlip. No? Naiidlip sila, ang kanilang mga ulo ay minsan ay nalalaglag ang kanilang mga ulo. At pagkatapos nito, ani Anas radhiyallahu anhu, sila ay nagdasal ng walang panibagong pagsasagawa ng wudu. Ito ay kay Abu Dawud, ad-Daraqutni, at sinabing Daraqutni na ito ay otentibong hadith mula kay Imam Muslim rahimullah. Si Daraqutni rahimullah, siya ang kanyang pangalan ay Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi al-Baghdadi. No? Siya ay isang kilalang hafiz at isa itong unique na imam. At isinilang ito noong year 306 after Hijrah. Siya ay mayroong otorhiya o kakayahan hinggil sa metodolohiya na hadith na makilala niya. Ang hadith na ito ay maina at ang mga nagnanarrates ay mahihina sa kanyang panahon. Si Daraqutni ay namatay sa ikawalong araw ng Dulqada, 385 after Hijrah. So sa hadith na ito, makikita natin na ang mga kasamahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nabubuhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ay naghihintay ng Isya sa loob ng masjid. Isya prayer sa loob ng masjid, at ang paghihintay nilang ito ay mayroong medyo nagkatagalan. So dahil dito ay naiidlip sila at nalalaglag. Tanda ng kanilang pagidlip, ang kanilang mga ulo ay nalalaglag. No? At pagkatapos ni Anas radhiyallahu anhu, nung dumating na ang sala, sila ay nagsitindig at nagsala ng walang pagsasagawa ng bagong ablusyon. So walang pagsasagawa ng bagong ablusyon. So sa hadith na ito, makikita natin
sila ay naidlip. No? Sila ay naidlip at pagkadating ng sala ay wala itong binanggit na sila ay nagwudu uli. Ibig bang sabihin ay pagkatapos maidlip ay hindi nagwudu at nagsala na, ang pag-idlip ba ay hindi nakakasira ng wudu? Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi na sila nagsagawa ng wudu? Samantala'y pinag-uutusan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag tayo ay nakatulog ay magsagawa tayo ng wudu at ito ay katuruhan sa ating pananampalatayang Islam. So dito makikita natin sa hadith na ito kung paano natin i-reconcile ang hadith na nakaraang sinabi natin na kung saan na pinahintulutan maglakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina Safwan bin Asal na wag na itong alisin ang kanilang mga medyas nung sila'y naglalakbay kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sila ay nakamedyas noon at pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na wag na itong tanggalin, no? Ang kanilang medyas, ito ay nasa wiping, tinapik natin to, wiping of the socks. Kahit na sila ay tawagin pa ng kalikasan, tuman ay umihi, dumumi, at matulog. So wag na itong tanggalin, i-wiping na lamang ang kanilang medyas. Ibig sabihin, kapag natulog ka o dumumi ka, ay nakakasira ito ng wudu. Maliban kung kayo junub, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dito malinaw na ang pagtulog ay nakakasira ng wudu. Samantalang dito sa isang pangyayari sa hadith na ating binasa, habang sila ay naidlip o nalalaglag ang kanilang mga ulo, tanda ng kanilang pagkaidlip o pagkaantok. So ano ang pinagkaiba sa sitwasyong ito at dito ay hindi na nagsagawa ng wudu ang mga sahaba? Ano kayang wisdom dito? At sila ay nagsala na lamang. So ayon sa ating mga scholars, ang dahilan dito anila, una ay kailangan nating malaman, gaya ng salabi nating paulit-ulit, na kung ito ay pinapahintulot, ay alam natin ang dahilan. Kung ito ay pinagbabawal, alam din natin ang dahilan. So dito sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin ito, na nakita ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat nangyari ito sa panahon na bubuhay pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ito ay sunnah. So nakita niya ang mga tao na sila ay naidlip, naantok, at hindi niya ipinag-utos sa kanila na sila ay magsagawa ng wudu. So, ibig sabihin ito ay sunna at ito ay hindi na pinasagawa ang wudu. Ibig sabihin hindi imbalido ang kanilang mga wudu ngayong sila ay naantok o naidlip. Samantalang sa isa, sa expedition ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung saan ayaw nang patanggal ang mga medyas ng kanyang mga kasamahan, maliban na wiping na lamang ito, kahit na sila ay tawagin ng kalikasan o nakatulog pa, ibig sabihin ay pinag-uutos naman sila na magsagawa ng ablusyon. So ano ang dahilan upang maipagkasundo natin ang dalawang hadith na ito? Ang dahilan kasi rito ay mayroong hadith na sinabi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay nabanggit ni Muawiyah radhiyallahu an, no? Ni Muawiyah, kung saan sinabi daw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساع فإذا نمت العينان تطلق الوكاء وزاده أحمد وزرقطني وزاد ومن نما فليتوده. So sabi ni Muawiyah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mata, kapag ito'y gising, ibig sabihin ito ay parang tali na kung saan nakabuhol sa ating palikuran, no? Okay. At ang dalawang mata, kapag ito ay natulog, ang taling ito ay makakalag. Ayon kay Ahmad at Tabarani, at Tabarani at Daraqutni at Sabarani. At dinagdag pa ni Tabarani, whoever sleep, ang sino makatulog ay dapat siyang mag-perform ng ablution. So dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mata, ito ay pala itong tali.
sa ating palikuran. Ibig sabihin sa palikuran natin, sa ilalim, sa likod, kung saan lumalabas ang ating dumi. So ito ang tali sa ating palikuran. Ibig sabihin, kapag ito ang matang ito ay nakagising, so ito ay parang nakatali ang isang tali na mayroong halimbawa na itinali mo ang isang bagay na mayroon nitong laman. So ito ay alam mo, sa ganito, kapag ito'y nakatali, hindi ito matatapon kung ano man ang itinali mo sa isang sisidlan na ito. So ganito rin ang mata na tinutukoy dito, kapag ito ay gising, ay para rin itong nakatali na kung saan anuman mayroon sa loob na ito ay hindi ito malalaglag. Ngunit kapag ang taling ito ay nakalag, halimbawa ikaw ay natulog, kapag ang dalawang matang ito ay natulog, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, na sinabi ni Muawiyah radhiyallahu, ang taling ito ay makakalag. Ibig sabihin kapag nakalag ang taling ito, ang numang nakalagay sa loob nito ay malalaglag. Ibig sabihin parang sa ating likuran ito. Kapag tayo ay nakagising, alam natin kung ano ang mayroon lumalabas sa atin, hindi ba? So alam natin kung tayo ay napautot o napaihi o anuman lumabas sa ating mga private parts sa likuran natin. Alam natin. So ibig sabihin, alam natin na ito ay lalabas kapag mararamdaman natin ito. Parang mata na nakagising na kung saan ipinatukoy dito o inihambing dito na kapag ang mata ay gising, ay parang may tali, parang isang bagay na tali ito na nakabuhol na hindi matatapon ang nasa loob nito sapagkat alam mo. Ngunit kung itong matang ito'y matutulog, so sa ganitong sitwasyon, kung ito ay matapon o hindi, ay hindi mo na ito malalaman. Tulad ng mata natin kapag nakatulog tayo, hindi mo na alam kung ikaw ay napautot o napaihi o lumabas sa iyong harapan o sa likuran. Hindi mo na ito alam. So dahil dito, alila, kapag ikaw ay nagkaganito, nakatulog ka, so hindi mo na alam kung ikaw ay maaaring maglabas ng hangin sa palikuran o ano pa man, sa ganito ang dahilan kung bakit ka magwuwudo sa dahilang wala kang alam na anumang mangyari may lalabas sa iyo. So, sabi nila, ito ang dahilan kung bakit kapag ikaw ay nakatulog, ay kailangan mong magsagawa ng wudu. Ngunit ang hadith na ito, gaya ng sinabi natin o sinabi ng ibang scholars, ito ay mahina, lalo na sinabi ni Abu Dawud. Ngunit sa suportang isang hadith ni Ali na sinasabing ito ay mahina rin, ngunit ay sa iting mga scholar, ito ay otentibo na sinabi ni Ali radhiyallahu, sinabi niya rin ang ganitong hadith, ngunit hindi niya sinabi na ang mata ay makakalag kapag ito ay natulog. Ibig sabihin, sinabi lang ni Ali radhiyallahu na ang mata, ito ay parang string na nakatali o tali, na ito ay parang isang lalagyan na kung saan nakatali, no? Kung saan mayroong nakalagay dito, halimbawa nakalagay dito ang dumi, ang utot o ang ihi o ano pa man. So nakalagay sa loob na yun, habang gising ka, alam mo kung lalabas ito sa katawan natin. Ito ang kanyang inilak. So mayroon siyang lock. So dito, sinabi niya ito, ngunit pagdating sa sinabi niya kapag ang matay nakatulog, mawawala ang pagkalak nito. Ito ay hindi niya idinagdag ito. At sabi nila ito ay otentibong hadith kaysa sa naunang sinabi na kapag ang mata ay natulog ay mawawala ang pagkalak o pagkatali nito. At sa ganito ay hindi mo na alam kung ito ay matatapon o hindi o may lumabas sa iyong palikuran sa harapan kapag ikaw ay natulog na. Wala ka nang alam. Ito ang dahilan kung bakit ka magwuwudo. So sabi nila ito ay malakas na hadith. Ngunit ito ay sinuportahan pa ng kay Ibn Abbas na sinabi ni Abu Dawud na ito ay marfu hadith na kung saan sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu na sinabi na ito ay pinatungkol sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ablusyon ay nararapat lamang sa gawa ng isang nakahiga na natutulog na flat ito. Flat, ibig sabihin kapag ikaw ay nakahiga, ikaw ay flat, so dito ay sabi nila obligasyon kang magwudu. So ngayon ay titignan natin ang pagkahiba ng ang dalawang hadith kanina, kung bakit sa isang hadith ay pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag natulog ka ay magwudu ka, sa isa naman nakita niya itong naantok, naiidlip ay hindi niya ito ipinag-utos na sila ay magwudu samantalang ito ay naganap sa parehong panahon niya. So dito nakita natin ang punto kung bakit ang pagtulog ay nagwuwudo sanhi na maaring mayroong lumabas sa dahilang hindi mo na alam ang ginagawa mo. Ngunit kung alam mo ang ginagawa mo, ay maaari mo itong alam mo kung may lumabas o hindi. So sa ganito alam mo kung na-break ka o hindi ka na-break. Samantalang kapag ikaw natulog, hindi mo na alam. So sabi nila dito ay magwudu ka na. So ang ibig sabihin dito sa dalawang hadith na ito,
Nang makita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan, ito ayon sa ating mga scholar habang sila ay nakaupo, sapagkat hindi isang magandang gawain na naghihintay sila sa masjid habang kayo ay nakahiga at natutulog. So ito ay habang sila ay nakaupo, ay naghihintay sila na kung saan nakadiin ang kanilang mga butok sa sahig, inihintay nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat may kahabaan ng paghihintay, ito ay inaantok na sila o naiidlip sila at tanda na nalalaglag ang kanilang mga ulo sa sobrang pagkaantok o pagkaidlip. Dito ay hindi na sila wagudo sapagkat ang dahilan kasi rito ay hindi pa lubusan na natutulog sila. So dito sinabi ni Imam Muslim rahimullah na ang tinutukoy sa mga hadith na suporta nito ay yung tinutukoy na noun, yaong sleep, ay hindi ito sleep, kundi ito ay idlip lamang ang nangyayari. Ibig sabihin, ang idlip ay nasa pagitan ng pagtulog at gising. Ibig sabihin, hindi pa totally ito natutulog. Nakokontrol niya pa ang kanyang sarili, mayroon pa siyang nararamdaman, mayroon pa siyang nauunawahan, gising pa ang kanyang diwa. No? Nararamdaman niya ang anumang kaluskos at galaw at mga pananalita ng tao, bagamat siya ay naantok o naiidlip. So sa ganito, anila, alam pa rin niya na siya ay mabibreak o hindi. So sa ganito, ito ang pangyayari sa masjid na yaon. Hindi totally tulog ang nangyari, kundi sila ay naiidlip lamang. So ibig sabihin, may posibilidad na alam mo mabibreak ka o hindi. Kaya dito ay alam nila na hindi sila nabibreak. Ang alanggit na maalam, kaya sila ay tumayo ng walang paghuhudo dahil nararamdaman pa nila ang nangyayari sa kanilang katawan na sila ay hindi na break. Ngunit sa hadith ni Safwan na sinasabi natin, kung saan sila'y naglakbay noon na hindi na pinatanggal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang medyas at haplusin na lamang kapag nakatulog, ito ay sinabi ni Ibn Abbas na kung ikaw ay nakahiga, ang pag-uutos ng pagsagawa ng wudu kapag ikaw ay nahiga. Anong dahilan ang pagkaiba ng nagkaupo at nakahiga? Ang nakahiga kasi ay maaaring hindi mo makontrol ang iyong tulog. Lahat ng iyong katawan o joint ng iyong mga buto ay nagiging relax. So madali kang makatulog. So dahil dito kapag ikaw ay madaling makatulog, so dahil ikaw ay nakahiga, so dahil dito ay nakatulog ka, ayon sa ating scholars, kahit nakakaunting tulog lamang ang nangyari sa iyong paghiga at madali itong mangyari kapag ikaw ay nakahiga. Habang ikaw ay nakahiga na nagpapahinga, ikaw ay nakatulog. So kahit maiksing minuto lamang o ilang segundo nakatulog ka, ay maaaring, let's say sabihin natin 50 seconds or 1 minute, maaaring hindi mo alam na mayroon lumabas sa iyo, maaaring umutot ka o ano paman. Sa pamamagitan nito ay hindi mo alam sapagkat wala ka ng pandama sa bagay na ito. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng katabi mo, hindi mo nararamdaman ang mga kilos ng katabi mo. Ibig sabihin talagang totally na natulog ka. So sa sitwasyong ito, ibig sabihin hindi mo na alam ang nangyayari sa iyo, tulad ng isang mata na sinasabing ito'y mahinang adit, kapag natulog ay maaring makalag. Ibig sabihin maaaring mayroong mabuhos o automatic. Hindi naman mabubuhos, kaya sinabing mahina to kasi pag nakalag, automatic mabubuhos na sa loob. So dito dinagdag ni Ali Radailan. So maaaring mayroong mabuhos kapag ikaw ay natulog sapagkat hindi mo na alam ang iyong ginagawa, maaaring mayroong mabuhos o lumabas sa iyong palikuran o sa iyong harapan. Sa ganito ay itinatagubilin sa iyo ang pagwudu. So ano ngayon ang pinagkaiba? Ang ipinagkaiba ng dalawang ito, kapag ikaw ay nakatulog ng malalim, ay ipinag-uutos sa iyo ang wudu sapagkat sira na ang iyong wudu sa dahilang hindi mo alam kung ano ang nangyari habang ikaw ay natutulog, kung may lumabas o hindi. So wala man lumabas o mayroong lumabas, sa ganito ay ipinag-uutos na sa iyo na obligado na ikaw ay magsagawa ng wudu. Obligado na ito at hindi mo pwedeng salansangin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon pa man kung ang tulog mo ay napakababaw, nasa idlip lamang kalahati ng natutulog o nakagising, sa ganito ay hindi ipinag-uutos sa iyo ang wudu sapagkat hindi mo narating ang malalim na pagtulog at sa ganitong dahilan ay nararamdaman mo na maaari kang mabreak o hindi, ay alam mo pa ito. Ngunit kung ikaw ay nasa malalim ng tulog, itinatagubilin na sa iyo na ikaw ay magsagawa ng wudu. So ito ang ipinagkaiba ng hadith ng isa na ipinag-utos kapag nakatulog ay magwudu tayo. Ngunit kapag ang wudong ito, ang tulog na ito ay lights lamang, magaan lamang, idlip lamang, so sa ganito ay hindi mo na kailangan pang magsagawa ng wudu. Even na ikaw ay nakahiga. Kung ikaw ay nakahiga at namamalayan mo ang lahat ng bawat nagdadaang segundo ay nakagising ang iyong diwa, so alhamdulillah,
ibig sabihin ay hindi ka nakatulog ng malalim. Ang ipinag-uusapan dito ay madali siyang makatulog ang nakahiga kaysa sa nakaupo. Totoo yan. Sapagkat ang nakaupo ay madali, ay nakokontrol mo ang iyong sarili at mahirap makatulog. At malalaman mo kung paano ka makakatulog. Minsan ay babagsak ka na hindi mo mamalayan. Maaaring sabihin natin ang taong ito'y nakatulog. Ngunit hanggang nakokontrol mo ang iyong sarili, ibig sabihin ay hindi ka pa totally na sa malalim na pagtulog, kundi ito ay idlip lamang. Ngunit kapag ikaw ay nakahiga, ay hindi mo mamamalayan talaga, minsan ay natutulog ka na. Kaya naman dito, sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu ay kinakailangan ang pagwuwudu kapag tayo ay nakatulog, kapag tayo nakahiga ng plat, dahil marahil na ang ating mga joy ng buto, mga katawan ay nagiging relax ang lahat ng ito. Ngunit gaya ng sabi natin, hanggat nauunawahan nyo ang lahat ng nangyayari segundo, ibig sabihin kayo ay hindi nakatulog ng malalim. Ngunit mas mainam na tiyakin ninyo kapag kayo ay nakahiga, na kayo nakatitiyak na hindi nga kayo nakatulog. Gaya ng sabi natin, sa kakaunting segundo na kayo nakatulog lamang ay maaaring mayroong nangyari na hindi nyo nalalaman. Sa ganito ay magsagawa kayo ng wudu. So iyon ang kadahilanan kung bakit anong pinagkaiba ng dalawang ito, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang tanging pinagkaiba nila ay ang magaan na tulog ay hindi mo kailangan ang pagsasagawa ng wudu, sapagkat alam mo kung masisira o hindi ang iyong wudu, sapagkat ikaw ay mayroon pang pakiramdam. Ang natulog na, lumampas na siya sa idlip, ibig sabihin ay wala ka ng pakiramdam, hindi mo na alam ang nangyari sa iyo, kung mayroong lumabas o hindi man, ay itinatagubilin na sa iyo ang magsagawa ka na ng wudu. Tulad halimbawa na ikaw ay nawawalan ng malay, nawalan ka ng pagkatao, o kaya may sakit kang epilepsy, o kaya naman dahil sa pagkalango, ikaw ay nawalan ng malay, nakatulog, kahit kakaunti lamang na segundo o minuto na nangyari ito, ay magsagawa na tayo ng obligasyon ng panibagong wudu. See, alhamdulillah, ito'y malaking benepisyo sa atin. So, ibig sabihin, sa hadith na ito, bilang mga benepisyo ay makikita natin ang paghihintay ng kasamaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa loob ng masjid kapag tayo ay magpupunta ng masjid, mga kalalakihan especially, o mayroon mang babae, ay maghintay tayo sa loob at hindi sa labas ng masjid. So marami tayong makikita ngayon sa panahon natin, mga kamuslimang kalalakihan, sila ay naghihintay sa labas ng masjid ng salang obligado, even na naririnig nila ang kanilang adhan o naririnig ang adhan, hindi nila ito pinauunlakan upang sila'y makapagbati sa loob ng masjid. Hihintay nila ang ikama bago sila pumasok upang makapagsala. Makikita mo na sa labas sila naghihintay, ang nagkukwentuhan lamang. Ito ay salungat sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasamahan. So dapat tayo ay naghihintay pagpunta natin masjid, ugalihin natin na pumasok tayo ng masjid, at doon tayo maghintay ng pagdarasal. Another benefit sa hadith na ito ay isang pruweba. Kapag ikaw ay pumasok ng masjid, kung ikaw ay naghihintay ng sala, huwag kang makipag-usap ng mga walang kabuluhan. O kaya naman ay mangambala ka lamang ng ibang Muslim na sa loob na nagpupuri, nagluluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasala o nagbabasa ng Quran. Ikaw ay manahimik dapat at luwalhatihin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa ng proof sa hadith. So kung makikita mo ang kasamaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay inaantok, sila ay naiidlip. Bakit? Sa dahilan kasi kung sila ay nag-uusap, ay hindi basta-basta makakaidlip ang mga ito. Ibig sabihin sila ay tahimik lamang sa kanilang mga kinalaglagan o kung saan sila nakaupo. Dahil dito sa sobrang tagal ng paghihintay ng pagsasala, sila ay naiidlip. Ibig sabihin sila ay tahimik at hindi nangangambala sa loob ng masjid. Sa hadith na ito ay nabigkas kung saan nabasa natin, nangyari ito sa lifetime ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What does it mean? Ibig sabihin, ito ay sunnah. Sunnah din ito sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam noon ay nabubuhay pa nang mangyari na iidlip ang kanyang mga kasamahan, ay hindi niya ipinag-utos sa kanila na magsagawa ng wudu. Dahil alam natin, kahit makita natin, mahirap makatulog na nakaupo. So dahil dito ay hindi mo makukuha talaga ang lalim ng idlip o ang lalim ng pagtulog, kundi idlip lamang. Maliban ko siguro kung makita mo ang isang tao na ito ay tutumba sa sahig, ay maaring sabihin natin ito ay nakatulog at ipag-utos natin sa kanya na siya ay magwudu. Ngunit hanggat hindi natin nakikita ang mga
mga taong ito, bagamat permanente ang kanilang mga butok sa sahig na nakadiin ito, no? At sila ay nakaupong permanente na matatag. O ibig sabihin, hindi sila nakakaidlip, hindi sila nakakatulog ng malalim, kundi ang abot lamang nila ay yaong nakakaidlip lamang sila. See? Another benefit sa hadith na ito, kapag ikaw ay nakatulog ng malalim, kaya kailangan mo nang ulitin ang iyong wudu. Kung ikaw ay nakatulog ng magaan, ay hindi mo na kailangan pang magsagawa ng wudu. So, hindi mo na kailangan pang magsagawa ng wudu hanggat may nararamdaman ka, may pakiramdam ka, may naririnig ka, etc. So, dito, hindi mo na kinakailangan pang isagawa ang iyong pag-wudu. Another benefit sa hadith na ito, bakit sila naghintay ng gaanong katagal sa pagdarasal ng Isya? So makikita natin na halos inaantok na sila. Bakit sila ganun katagal maghintay sa Isya? Dahil ang katotohanan ay mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na i-delay niya ang sala ng Isya. Ito ang kalugod-lugod sa kanya kasi sabi niya kung di lang ito magpapahirap sa kanyang umma, talagang ipag-uutos ko, sabi niya, na ganitong oras ang pagdarasal. Ibig sabihin, 1/2 of the night, nasa kalagitnaan ng gabi ang pagdarasal. So dito, gustong-gusto kasi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na isagawa ang pagdarasal na ito. Kaya sila ay matagal na naghintay doon dahil ito'y gustong isagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang asalang Isya ay nasa malalim ng gabi. Ngunit alalahanin natin, mayroon itong kondisyon na ikaw kung imam o ikaw man ay isang Muslim na dapat alam natin para pareho ito na mayroong kondisyon ang pagsasagawa ng Isya o lalo kung ikaw ay imam na isagawa mo ito na magpalit ka, ay titignan mo ang sitwasyon. Titignan mo ang sitwasyon kung saan, kung ito ang sitwasyong ito ay magpapabigat sa iyong mga kasamahan, ay hindi mo ito nararapat gawin. Kung hindi naman ito magpapabigat, ito ay mas mainam na isagawa ang Isya sa malalim na gabi o sa kalagitnaan ng gabi. So tandaan natin ito na sa sitwasyon, conforme ito sa sitwasyon, no? Lalo na kung mayroon pa kayong hinihintay na mga kapatid na hindi pa dumarating, alhamdulillah, ito'y mahinam na hintayin ninyo. Abang lumalalim ang Isya, ay lalo itong nagiging maganda at nagiging sunna at kalugod-lugod sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang kalugod-lugod sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, huwag ninyong kakalimutan na ito ay nakabase sa kondisyon ng kalagayan ng inyong mga kasamahan, sapagkat sa Islam, bawal ang pahirapan din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sapagkat ang original ng pananampalatayang Islam ay relihiyong magaan at ito ay wala itong hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinahihirapan. So another benefit sa hadith na ito ay ebidensya na kung saan kung mayroon kang fixed imam sa masjid, siya ang may karapatan mag-lead ng sala. See? Siya ang may karapatan mag-lead ng sala. Kung siya ay late, hintayin niyo siya. Huwag kayong magsagawa ng ikama upang sa ganun ay tumindig ang isa at ituro na siya ang mamuno ng sala. So huwag niyo itong gagawin sapagkat ito ay hindi correct ayon sa ating Sharia. No? Nararapat tayong maghintay sa fixed o regular na imam. Maliban kung alam ninyong hindi siya darating, mayroon siyang sakit, o hindi siya dumarating talaga sa ganong sala, no? O may pinuntahan siya. So kung alam nyo ito ay walang masama ayon sa ating mga scholar na magsitindig nyo ang sala at isagawa ito, no? Ngunit anila, ang sino mang magsagawa ng ganitong sala na hindi pinahintulutan ng imam bagamat alam nyo darating o nariyan siya at tapos itinayo ang sala, isinagawa ang ikama at nagdasal, sa ganito anilang ating mga scholars, ang sala ay hindi ito tanggap sapagkat kinakailangan mayroon munang pahintulot ang regular na imam. Ngunit anila, ang tamang opinyon, ang sala nila ay tanggap, ngunit silang lahat ay makasalanan. Lahat ng sumang-ayon dito ay makasalanan. No? Ngunit ito ay mayroong ang lahat ng magsasala, sila ay nakasala, ngunit ito ay may exemption kung wala ang imam o may sakit. Gaya ng sabi natin, walang masama na ito isagawa nila. Ngunit kapag isinagawa nila ito
na magtayo ng imam at magsala sa likuran ng imam, gayong alam nila ang imam ay darating o naririyan ng imam, ang kanilang sala ay malakas na opinyon ay tanggap, ngunit sila ay makasalanan. Sila ay makasalanan. So makikita nyo ang pagmamahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kasamahan niya sa sala ng Isya. Balikan natin yung sinabi natin kanina. Even na sila ay alam natin na tatrabaho mga sahabat, mga ansar sa mga bukit, agrikultura, at iba pa. Hindi ito dahilan o balakid sa kanila na sila ay maghintay ng sala ng ganung kalalim at hindi nagiging balakid sa kanila na sila ay magsala sa masjid. No? Sapagkat ito ay obligasyon kasi ng kalalakihan na sila ay magsala sa loob ng masjid. So pakatandaan natin din bilang karagdagang benefits. Ang wudu ay may dalawa itong uri na nakakasira sa atin. See? Mayroon dalawang uri. Dalawang uri na nabibreak tayo. Una, sa ating mga sarili. Pangalawa, sa ating mga aksyon. Tulad halimbawa ang ating sarili, maaari tayong masira sa pamamagitan ng ating mga babae pagreregla, paglabas ng madi, or kaya mani o dumi, o kaya ihi, o kaya pag-utot. So pagdating naman sa ating mga aksyon, yaong sinasabing nating nalango tayo, nawalan tayo ng malay, o kaya nakatulog tayo. So sa ganito, etc., sa ganito ay nawawalang bisa ang ating pagwuwudo. So ito ang unang hadith natin sa araw na ito na napakarami nating natutunan sa hadith na ito, no? So inshallah dadako tayo sa next hadith. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni amra'atun ustahadu fala adhur afada us-salah qala la innama dhalika irfun wa laysa bihaid fa idha ahbalat haidatuki fadi is-salah wa ida adbarat pagsili indaka damat summa salli mutsafaqun alay. So sa hadith naman ito at dinugsong pa ni Bukhari, wal Bukhari summa tawaddai likulli salah wa asada muslimun illa annahu adfaha amada. So dito sa hadith na ito, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na si Fatima bint Abu Hubaysh radhiyallahu kung saan si Fatima bint Ubays ay itong sabahiya mula sa Quraish, no? Ang kanyang tatay ay si Kais bin Abdul Muttalib bin Asad bin Abdul Aziz bin Qusay. So siya ay kilalang muhajira at siya ay kinasal kay Abdullah bin Jas. So dito tinanong niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumapit siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah, ako ay isang babae kung saan mayroon akong dumadaloy na dugo, na patuloy na dumadaloy ang dugo even na pagkatapos ng aking menstruation period, sabi niya. So hindi pa ako nagpadalisay, hindi ako nagsagawa ng gusto. Ibig sabihin, gagawin ko ba ito pagkatapos ako ay hindi pa nagpadalisay? Sabi niya, tatalikuran ko ba ang sala? Hindi mo na ba ako magsasagawa ng sala? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no, la. Iyan ay isa lamang dugo mula sa iyong ugat at ito ay hindi na dugo mula sa iyong menstruation. So, ito ay hindi na dugo mula sa iyong menstruation. Sa makatwid niya ka, kapag ang menstruation ay dumarating, iwanan mo ang sala. At kapag ito ay natapos na ang menstruation, hugasan mo ang dugo sa iyong sarili at pagkatapos ay magsala ka. Ito ay agreedapan Muslim at Bukhari. At sabi pa ni Bukhari, at magsagawa ng ablusyon sa bawat sala. At magsagawa ng ablusyon sa bawat sala. So dito malinaw sa hadith na ito
na kapag ang babae ay patuloy na nagdurugo bagamat tapos na ang kanyang pagreregla, ay hindi niya na kailangan iwanan ng sala, kundi siya ay nararapat na magsagawa ng gusol at hugasan niya ang dugong ito at pagkatapos ay magsala na siya, sapagkat ang dugong ito ay hindi galing sa regla, kundi galing ito sa ugat o sa vein. No? At magsagawa siya pagkatapos nito, magsagawa siya ng sa bawat sala ng wudu. So tandaan natin ang pagdurugo sa ating vaginal sa mga babae ito. Okay? Pagdurugo ng mga babae sa kanilang mga vaginal ay mayroon itong tatlong huri na tinatawag. Una yaong haid, na kung saan ito yaong regla, no? Monthly regular period ng isang kababaihan, kung saan ito itanda na nag-uumpisa na sila ay nasa wastong edad na. See? So, ganun din ang pangalawang dugo ay yung sinasabing nifas. Ito yaong dugo na kung saan galing naman ito sa pagdurugo mo dahil sa panganganak. So, ganun din ang pangatlo yaong istihada, na kung saan ang dugo ay nangyayari ito pagkatapos ng dalawang ito. So, ibig sabihin halimbawa, ang haid mo ay mayroon itong hangganan. Ito'y may mga sukatan, ang mga pagreregla. Halimbawa, ito'y 7 araw at ang pagdurugo sa panganganak ay 40 days. So, anuman ang lumampas dito sa mga ito na pagdurugo mo, ito'y tinatawag na istihada. Ito ay sakit na. Hindi nakahalintulad dito ng dalawa na haid at saka yaong nifas, na kung saan dito ay bawal kang magsalani, ang mag-ayuno, ikaw ay ipinagbabawal dito. Ang kaibahan ng istihada, bagamat ito'y pagdurugo na lampas sa taning o hangganan ng nifas at haid, regla at pagdurugo mula sa panganganak. Ang regla mo halimbawa, 6 na araw, 7 araw, ang sukatan ng panganganak na nagdurugo ay 40 days. Kapag lumampas dito, ito ay istihada. So dahil dito, kailangan mo nang magsagawa ng gusol. Linisin mo na sa private parts mo dahil ito ay najis. Then pagkatapos ay mag-ayuno ka na, pwede na at ikaw ay maaari ka na rin magsala o magsagawa ng sala. Sa ganito, sa bawat pagdarasal mo ni Imam Bukhari, ay kinakailangan mo na magsagawa ng wudu. Sa bawat sala mo ay kinakailangan mong magsagawa ng wudu. So, ibig sabihin, ang lahat ng ito ay najis. Gaya ng sinabi natin sa nakaraan, mayroon 2 uri na lumalabas sa ating katawan. Una, sa ating pangilalim at sa ating mga katawan. Ang pangkatawan na sinabi natin noon ay hindi najis, tulad ng dugo natin, tulad ng ating sipon, tulad ng ating mga pilema, tulad ng ating pawis, tulad ng ating suka, nagsuka tayo. Ngunit kung ito'y marami nila, ito'y najis. Kung ito ay kakaunti, pardonable. Nana, ang sabi ng iba, ang nana ay najis. Ngunit sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, walang proof na ito ay najis. Ngunit, bagamat walang proof na ito ay najis, ay obligasyon nating hugasan nila. So, ang lahat ng ito ay hindi najis. Pagdating sa ilalim, sabi natin, 2 lang ang hindi najis. Ang fluid ng kababaihan na lumalabas sa kanila at ang ating mga similya. So ano man ang lalabas ngayon sa harapan at sa likuran natin, ang lahat ng ito ay najis. Even na ang pagkatapos ng pagreregla at panganganak na sa pagdurugo natin, ay lumalabas ito pagkatapos ng hangganan o sukat ng ating regla o kaya ng ating pagdurugo sa panganganak, ito ay najis pa rin. Sapagkat ito hindi fluid, hindi ito similya. Ito ay najis pa rin. Kaya dahil dito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa report ni Imam Bukhari rahimullah, na sa bawat wudu, ikaw ay sa bawat sala, magsasagawa kang wudu dahil sa pagdurugo mo yan ay nasisira ang iyong wudu. So kung nasisira ang wudu mo, bakit ka nagsasala? Kung patuloy na nagdurugo ka. Ito ay walang pinagkaiba kung saan nalalagay ka sa kagipitan. Ayon sa ating Sharia, maging ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung tayo nalalagay sa kagipitan, halimbawa ikaw ay umiihi ng umihihi sanhi ng malamig na panahon at ikaw abang pagkatapos mangwudu ilang minuto ihihi ka, hindi mo magawang magsala, hindi mo matapos ang sala, naihi ka o kaya nagkaroon ka ng sakit ng pag-utot hanggang sa dumarating na ang isang sala, ang time ng sala, hindi ka makaraos ng sala. Anila dito ay hindi na hadlang even na ikaw ay marumi o ikaw ay nasa kalagayang na break na ang iyong wudu sanhi ng sakit ng pag-utot, pag-ihi, ay ituloy mo na ang iyong sala.
So, ngunit sa nila, kapag bago magsalamuli ay magsagawa kang wudu. So, ganito rin ito. Ito ay exemption sapagkat ito rin ay isang uri ng sakit. So, ibig sabihin, anuman sa tatlong nabanggit natin, nagkaroon kayo sakit ng pag-ihi, pag-utot ng pag-utot, o kaya naman sa ganitong pagdurugo ng mga bababayin, and the like. So, ganito ay exemption ito, ngunit hugaliin natin na magsagawa tayo ng wudu every time na tayo magsasagawa ng sala, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa hadith na ito, ipinakita ng hadith na ito bilang benepisyo, walang hiya-hiya, hindi uso, hindi tama ang nahihiya ka sa ating pananampalataya na ikaw dahil ito'y nakakahiyang bagay ay hindi mo na itatanong ito. Lalo na sa kababahian lamang ay hindi mo itanong papaano igit sa mga kalalakihan. So ipinakita sa hadith na ito kung saan makikita natin ang hadith na ito na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, si Fatima bint Abu Ubaish ay lumapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam upang itanong lamang ang isang bagay na ito. Kung iisipin ninyo, ito'y nakakahiyang itatanong sapagkat ito ay medyo sekreto o pribadong usapan para sa mga babae ang bagay na ito. Ngunit hindi ito nahihiyang itanong. Ibig sabihin sa ating pananampalatayang Islam, kapag tayo ay naghahanap ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam, hindi uubra na ikaw ay maging mahiyain. Hindi uubra yan. Kung ikaw ay nahihiya, maaari kang gumamit ng isang tao upang siya ang patanungin mo. Para maitago mo lamang ang nahihiya mong damdamin o nahihiya mong sitwasyon o kalagayan sa iyong sarili, ay mag-utos ka ng iba. Hindi uubra na ikaw ay nahihiya ay hindi mo na aalamin ito, hindi mo na ipagtatanong ito. No, ipinapakita sa hadith na ito, gaano man nakakahiya ang ating gustong itanong, ay itanong natin. Kaya naman sa programa natin ito, kung minsan maririnig nyo ang mga sinasabi natin, ay huwag kayong maglagay ng berdeng pag-iisip sa inyong mga isipan. Ganito talaga sa Islam. Ito'y pangkaraniwang itinuturo lamang ang pag-aari ng mga babae at mga kalalakihan, ang kanilang mga palikuran, ang kanilang mga lumalabas. Ito ay bahagi lamang ng pagtuturo sa pananampalatayang Islam. No malice. See? Okay. Another benefit sa hadith na ito. Tandaan ninyo mga kapatid ko sa pananampalataya ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang gamot sa kamangmangan ay kaalaman. Ibig sabihin, ang isang Muslim na hindi niya ginagamot ang kanyang kamangmangan ay hindi siya malulunasan kailanpaman. Maliban, hanapin niya ang gamot. At ano ang gamot sa kamangmangan? Ang kaalaman ang siyang gamot sa ating kaalaman. So, ibig sabihin, ang medicine sa ating kaignorantihan ay magtanong tayo, maghanap ng kaalaman o makinig-kinig tayo upang mawala ang ating kamangmangan. Even na, lalo na kung tayo ay balik Islam. Kung malalaman nyo o makikita o pag-aaralan natin o kaya na masusuriin natin sa panahon nagdaan natin, sumobra ang ating kamangmangan sa panahon noon. Diba? Sapagkat hindi tayo nakapagtatanong ng mga bagay na dapat nating maitanong upang malaman. At nagtatanong tayo sa mga maling dapat nating pagtanungan. Sila ay mawala ring mga kaalaman, even na ang mga ngaral sa pananampalatayang mga Kristiyano ay wala silang kaalaman. Nang dahil dito ay hindi nila ilalagay o naibibigay ang tamang mga kasagutan. So, ibig sabihin, sa pananampalatayang Islam, ang gamot sa kamangmangan ay kaalaman. At kung ikaw ay magtatanong bilang benepisyo sa hadith na ito, itatanong mo lamang ito sa mayroon mga kaalaman. Even na siya ay Muslim, kung hindi siya maalam, ay hindi katiyak dito sa kanyang isasagot sapagkat siya hindi mapagkakatiwalaan, ay hanapin ninyo yaong mapagkakatiwalaan at maibibigay nila ang tamang verdict o tamang kasagutan para sa inyo. So hahanapin nyo ang mayroon mga kaalaman na kung saan ang kaalamang ito ay talagang tunay na nanggaling sa dakilang tagapaglikha. Another benefit sa hadith na ito, ipinakita na mayroong limits ang menstruation. Gaya ng ating pagdurugo ng panganak ng mga babae, mayroon itong limit. See, alam ng babae ito kung ilang araw ang yung menstruation. Ito ang yung magiging sukatan para hindi ka mahirapan. Halimbawa, ang sukat ng yung menstruation ay 6 na araw, ito ang yung magiging sukat. Sa ganito, ikaw pagkatapos ng 6 na araw, mayroon ka nakitang dugo, mayroon ka nakitang brown, black, or yellow, or white. Huwag mo na itong pansinin, maggusul ka na sapagkat yari na ang iyong regla. Ito ay sakit na lamang, sagawa ka ng pag-aayuno o at pagdarasal. So, ikaw naman ay nanganak, tapusin mo ang 40 days. Kapag natapos ng 40 days, then ikaw na nakakita mo, nagdurugo ka pa rin, o may nakikita ka pa, well, sa ganito ay maggusul ka na at magsala at mag-ayuno ka na rin. So, mapapansin nyo ang dugo ng regla
ito ay makapal. Ito ang makapal. Ang dugo ng uri nito ay madilim, no? At ito ay mabaho, may amoy. Makapal, mapula, na may dilim, madilim-dilim, na kung saan ito ay may amoy. Ito ay dugong regla. Malalaman niyo yan. Ang mga abnormal naman niya, ang magagaan lamang ang kanilang dugo, hindi masyadong makulay at hindi ito nangangamoy. Yan bilang karagdagan niyang kaalaman sa atin. No? Ang another benefit sa hadith na ito, ipinag-utos. Bakit ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sala sa babaeng ito pagkatapos ng regla niya? Bakit ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sapagkat ito ay hindi na regla. Anong dahilan? Nagbibigay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng tamang kasagutan kapag mayroong kang itatanong sa kanya. Ito ay sakit, ito ay mula sa iyong ugat na lamang. Ibig sabihin, kapag tayo'y tinatanong, magbigay tayo ng clear answer na mayroon tayong ipakikita bilang patwa natin na matibay na ebidensya. Kaya namang tayo nagtatanong, ay titignan nyo rin ang bagay na ito. No? Okay. So, bakit ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sala? So, dahil ito ay hindi na ito kabilang sa regla, kundi ito ay sakit na nanggagaling na lamang sa kanyang ugat. So, makikita nyo another benefit sa hadith na ito. Ang difficulty sa ating religion ay ginagawa itong madali. So, ibig sabihin, kung nakikita nyo na ito ay mabigat, no? So, hanapin ninyo kung saan tayo magiging magaan sa ating relihiyon. Huwag nyong hanapin nga ang makakabigat sa atin. Halimbawa, maging sa mga patwa, ay kayo tayo may rahimula. Kapag mayroong patwa, hanapin ninyo yung pinakamagaan na hindi magbibigay naman ng doubt sa inyo. Ngunit kung magbibigay ng doubt sa inyong pinakamagaan, kunin ninyo yung mabigat. Bagamat ito hindi nagbibigay ng doubt sapagkat ang mabigat ang siyang magaan. Ngunit kapag ang magaan, ito'y nagbibigay ng doubt, hindi ito magaan, ito'y mabigat. Ngunit kapag ang magaan at mabigat, kung kinuha mong magaan ay hindi nagbibigay ng doubt, ganun din ang malakas, hindi nagbibigay ng doubt siya ang mabigat, kunin mo ang mas magaan. Ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang relihiyon niya ay magaan na relihiyon. So kung tayo nahihirapan, gawin natin yaong maging magaan ang bagay sa atin. See, basta't ito ay hindi lumalabag sa ating pananampalatayang Islam. So pagkatapos nating magregla, no, pagkatapos nating makapagsagawa ng gusul, hugasan natin ang ating nasa parts na kung saan mga babae na nagdugo, hugasan nyo yan tapos magsagawa kayo ng gusul dahil alam natin ito ay tanda na ang dugo sa regla nagpapakita kung bakit ipinapahugas ito, pinapahugas ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam then magsagawa ka ng gusul. So dahil ito ay najis, tandaan ninyo ang dugo sa panganganak at dugo sa pagreregla at dugo ng istihada, ang lahat ng ito ay najis. Ngunit pardonable ang istihada dahil ito ay isang sakit na hindi makontrol. Ito ay excusable. See? Okay, so hindi hadlang sa atin ang pagdarasal sa bagay na yan kapag tayo may sakit na istihada. So dito, makikita nyo rin ang proof ng istinja. Kapag mayroong najis, kailangan linisin natin ng tubig. So hindi uubra na hindi natin lilinisin ng tubig ang najis na ito. Sapagkat ito ay pinag-utos sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na linisin niya. No? Linisin niya ang dugong ito at pagkatapos siya ay magsagawa ng sala. See? So, kailangan anuman najis natin ngayon ay mayroong proof dito na istinja na linisin natin ng tubig. At walang ibang panlinis sa dumi kundi ang tubig. So, sinabi din natin kung tayo nakahapak na sapatos, marumi sa sapatos, pwede natin igadgad ito sa kalupaan sapagkat mayroon tindong dalil na maaari nating ipanlinis ang lupa sapagkat ito ay isa rin sa pagpapadalisay mula sa maruruming bagay. See? Okay. So, ito ang kabuuhang mga benepisyo sa hadith na ito. So, dalawang hadith ang ating binasa pero sinuportahan natin ang unang hadith na gumamit tayo na kanina ng mga hadith pa na saan itong mata na ginawa ng string kung saan ito'y pantali. Kapag ito'y nakagising parang nakabuhol, mayroong laman ito sa loob, hindi malalaglag sapagkat napapangalagaan mo, alam mo ito. Ngunit kapag ikaw ay natulog, ay makakalag ito, maaaring matatapon ito'y mahinaan nila. Pero sinuportahan ni kay Ali radhiyallahu anhu na kanyang hadith na kung saan bagamat hindi niya na sinabi kapag nakatulog ang mata, ito ay maglulus lahat ang nasa lalagyan na yun. Hindi niya nilagay yung kundi sinabi lang ang mata, ito ang tali para sa ilak ang ating mga palikuran na alam na. Ibig sabihin, kapag nakagising ang iyong mata, alam mo na mayroong lalabas o hindi. Para itong nakatali na kapag may lumabas, alam mo. Kapag ito'y nakatali, walang lalabas, alam mo rin ito. Hindi katulad ng nakatutulog ka, hindi mo alam kung may lumabas o hindi.
So, yung dahilan kung bakit tayo magsagawa ng wudu. Hindi katulad ng idlip lamang. Alam natin, nararamdaman natin na maaari tayong mabreak o hindi. So, sinuportaran natin ang mga hadith na yan. Ito'y kabilang sa mga hadith na ito. So, inshallah, sana'y marami tayong natututunan sa mga bagay na ating pinapaksa. At ito yung gawin sana ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging malaking kapakinabangan sa ating mga kamusliman. So hanggang sa susunod insyaallah wa qadam alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.